Paano pagtitibayin ang relasyon ng mag-asawa? Nag-away na ba kayo? Sa vlog na ito, babanggit po kami ng 5 tips kung ano ang gagawin ninyo kapag nag-aaway na kayong mag-asawa. Pero bago yan, ako po si Joey Lynn. At ako naman po si Ronald. Meron na po kaming 14 na taong mag-asawa. Sa kwento po ng buhay namin, marami na rin kaming pagkakataon na nagtatalo. Minsan talaga may mga pagkakataon na kahit napakaliit o simpleng bagay lang pagtatalunan nyo pa. Lalo na kapag wala kayo pareha sa wisyo. Yung alam mo yan, yung kapag pagod kayo pareha sa trabaho, kayo mag-asawa, parehas kayo nagtatrabaho, talaga namang minsan pagdating sa bahay, ang dami mo pang kailangang asikasuhin. Minsan, lumarating yung times na ting bagay lang pagtatalunan nyo. Pero sa dulo-dulo, pag na-realize nyo yung mga bagay na yun na pinagtatalunan nyo, matatawa ka na lang kasi wala naman pala talagang kwenta yun. Umiinit lang yung ulo nyo kasi nga pagod tayo. Tip number 1 ay ang manahimik. Ang talakitok lang naman talaga at tayo mga babae. Tayo mga may bahay. Marami tayo napupuna, marami tayo laging sinasabi. Kaya si hubby na lang or mga asawa natin talaga nananahimik lang naman yan. Kaya ang kailangan lang natin gawin mga haligi ng tahanan, pagka sinabi niyang tama siya, alam mo na yon, tama talaga siya kasi kapag kumontra ka pa, alam mo na yan, tamaan ka na. Number 2, magbati bago matulog. Sabi nila, kapag kayo ay nag-away, ay huwag kayong matutulog ng hindi bati. Sa level namin ay hindi masyado. Kasi depende sa level ng awayan nyo eh. Kapag minsan talaga natutulugan nyo na lang na may galit kayo sa isa't isa. Pero kinabukasan naman para wala namang nangyari. Okay na ang lahat. Minsan kulang lang kayo talaga sa tulog. Kaya kayo may pinag-aawayan. Dapat kasi matulog na lang talaga kayo kasi nga pagod na nga kayo eh. Basta ganon. Ewan ko sa iba kung effective. Kami kasi ganun sa pagkalipas ng mahabang panahon, makikilala at makikilala nyo yung isa't isa. Kumukulo na yung ulo na itong isa, alam mo na yan. Huwag ka nang sumabay. Medyo gusto mo rin sabayan, di sabayan mo. Yung nga lang, wala talaga tayong mga gawa mga kaibigan. Talagang pag tama sila, tatamaan ka. At number 3, magpaka-busy ka. Pagka nag-aaway na kayo, magpaka-busy kayo. Gawin nyo na lang yung mga kailangan nyong gawain. Habang mainit pa yung dugo ninyo sa isa't isa, mas productive kayo na gawain yung mga gawain na yun. Kasi may inis ka Parang napapabilis pa nga pag minsan kapag meron kayong hindi pagkakaunawaan. Pero alam nyo naman, sa mamaya din na mag-uusap naman kayo Kaya lang habang galit ka pa, magpaka-busy ka na lang, kanya-kanyang trabaho, wala mo nang usap. Minsan talaga, iinit ang dugo mo, pero pag inabala mo yung sarili mo sa mas makabuluhang bagay, mas productive pa tayo. Talagang gumagana sa amin yon yung ganong pagkakataon na kapag medyo kayo parehas kayong naiinis ka sa kanya, naiinis din sa'yo, tapos ang ginagawa talaga namin, inaabala na lang namin yung mga sarili namin. Kasi may kanya-kanya naman kaming mga gawain at hanggang sa doon lang kami nakapokus sa ginagawa namin. Hindi mo na lang mamamalaya na tapos na yung ginagawa mo at mamaya bati na rin kayo. Number 4 ay maglaan ng oras. Minsan talaga, hindi na natin napaglalaanan ng oras yung isa't isa. Communication ba? Kailangan bukas. Gaano man kaliit o kalaki yung problema ay pag-uusapan pa rin. Gaano man yan galit ninyo sa isa't isa, kailangan nyo pa rin yan pag-usapan sa dulo. Hindi pwedeng baliwalain nyo na lang kasi lalaki yan. Kaya hanggat maaga pa, magbigay ng oras para pag-usapan saan ka mag-a-adjust o yung ugali mo doon mag-adjust ka o ikaw din anong i-adjust mo. Pag-uusapan kasi mas maganda bukas kayo sa suhestyon ng isa't isa. Meron siyang sasabihin sa'yo na minsan hindi mo tatanggap pero ganun ka talaga. Nasabi niya lang naman yun sa'yo para change for the better. Alam mo yung kasi doon kayo magtitibay kapag dumating na kayo sa mga oras na hindi niyo pagkakaunawaan at may sinabi siya na alalahanin mo yun, pag-isipan mo yun, sinasabi niya lang yun para mas mapagtibay pa yung inyong relasyon. Sa atin namang mga kalalakihan, minsan magmamatigas talaga tayo. Pero
kailangan talaga natin bigyan ng oras yung mga ganong pagkakataon, pag-usapan talaga. Pakinggan. At pakinggan mo kung ano yung sinasabi ng partner mo. Baka kasi kailangan mong marinig kung ano yung opinion niya. At ako bilang isang haligi ng tahanan, yung personal ko, pinapakinggan ko talaga yon. Kasi hindi natin alam, baka hindi mo lang napapansin para sa sarili mo na ng something na mali sa'yo. Kaya kailangan natin naglalaan ng oras para mas mapabuti at maging maayos yung relasyon nyo. Number 5 ay ang magdasal. Ito ang palagian nating isinasantabi. Hindi natin to ginagawa. Ito ang pinakamahalaga kapag tayo ay nag-aaway na. Gaano man kahirap at kalungkot at kasaya ang buhay ninyo kapag nasa gitna natin si Lord ay mararamdaman natin ang mga grasya na kaloob sa atin. Bakit namin to ginagawa? Dahil alam namin na hindi madali ang pag-aasawa, na mahirap ang buhay mag-asawa. Pero kapag tingnan mo ang buhay na magkasama kayo, na sa dulo ano man ang pinagdadaanan yung awayan ngayon, kayo pa rin ang magkakampi. Gaano man kaliit yan, gaano man kalaki yan, sa dulo kayo ang magkakampi. Makalaban nyo na ang lahat, basta kayong dalawa, wala kayong choice kundi magkakampi kayo sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon na ibinigay sa inyo ni Lord ay magkakampi kayo, ano man iyan, gaano man kabigat yan, gaano man kasasaya yan, ay dalawa kayong i-share doon. Ang kalaban kasi natin dito ay ang paghihiwalay, at hindi masaya yun. Maganda na paghihiwalay ang mag-asawa, hindi maganda na mag-end up kayo sa hiwalayan. Sa tinagal-tagal ninyo mag-asawa, ngayon pa ba kayo maghihiwalay? Marami na kayong pinagdaanan, marami na kayong sinolusyonan, kaya ang simpleng awayan or ang mabigat na awayan ay malalagpasan ninyo. Pinagdadasal natin ng isa't isa, bigyan tayo ng kalinawan sa mga nangyayari sa inyo ngayon, anong pinagtatalunan ninyo, gaan naman yun kalaki, ay napaka-importante na napag-alaalaanan ninyo ng oras ng pagdadasal. Hindi iniitsa pera. Ito ang gulan natin. Ito yung magpapatibay ng relasyon natin. Gaano man kaliit o kalaki ang problema natin, kapag nandyan si Lord sa gitna natin, sa center ng ating relasyon, ay magtatagal tayo at pamumuhay tayo ng masigla at masagana. Kaya naman tayo nag-asawa ay para pagkasama nyong babaybayin ang buhay. Anumang yung pinagdadaanan ninyo, hanggat kapag usap kayo, bukas ang komunikasyon ninyo, magiging maayos ang lahat. Naniniwala kasi kami na ang pag-aasawa ay biyaya sa dalawang tao na kayo ay pinagbuklod. Panahon kasi ngayon ay napakahalaga na ingatan natin yung ating relasyon, ingatan natin yung ating mga asawa, at ganun din sila. Ang pinaka-importante kasi dito ay yung respeto nyo sa isa't isa, yung tiwala nyo, na hindi yun mawala. Ano man yung mga pagsubok o problema na dumadaan sa buhay ninyo bilang isang mag-asawa ay parte lamang ng buhay. At magpatuloy lamang lagi, at lagi tayong manalig sa Panginoon, at lagi natin siyang gawing nasa sentro ng buhay natin. At syempre, pagmamahal. Hanggat meron kayong respeto at pagmamahal sa isa't isa, mananatili kayong kayo. At syempre, kapag mahal mo, So good. at kung nagustuhan niyo po yung video na ito, ay wag na pong kakalimutan na i-like and share na po this video, at mag-comment na po sa baba ng ano ba ang madalas ninyong pag-awayan mag-asawa. Mula po rito sa Bayan and Gano, At tahanan ng Higantes Festival. ako po si Joey Lynn, At ako naman po si Ronald. na nagsasabing walang imposible sa mag-asawa nagpupursige. nagpupursige. Bye for now!